Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-usapan natin kung bakit sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, o Jesus the way. Mga kapatid, pag-usapan natin isa sa pinaka-powerful at pinaka-direkta na sinasabi niya sa buong Bible. Makikita natin ito sa John chapter 14 verse 6 kung saan sinasabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sa unang tingin mga kapatid, parang simple lamang siya na pakinggan. Pero kapag pinag-isipan natin ito ng malalim, mabuti at sobrang bigat ng katotohanan na ito. Andito, sinabi ni Jesus, tuturo ko sa inyo ang daan o ipapakita ko sa inyo ang katotohanan na bibigyan ko kayo ng buhay. Ang sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Ibig sabihin nito, hindi lang siya guide, hindi lang siya teacher, at hindi lang siya messenger. Siya mismo ang sagot. Para sa madaling salita mga kapatid, balikan natin ang ideya ng temple sa Old Testament noon. Ang temple ng sentro ng worship. Doon naninirahan ang presensya ng Diyos, doon nagaganap ang sacrifice para sa patawaran ng kasalanan. So mga lumapit sa Diyos, tadaan ka sa temple, sa mga pari, sa rituals at sa mga handog. Pero nung dumating si Jesus ay binago niya ang mga ito. Kaya sinabi, babalik ko kayo sa temple. Ang ginawa niya, siya mismo naging temple. Siya na ngayon ang meeting place ng Diyos at ng tao. Sa kanya matatagpuan ang kapatawaran, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Jesus is the way. Kapag sinabi ng Jesus na siya ang daan, malinaw na malinaw ang mensahe niya. Siya lang ang access papunta sa Ama. Hindi sapat ang good works lamang. Hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Hindi sapat ang pagiging religious lamang. Kahit gaano ka pa ka-active sa simbahan, kung wala si Jesus ay wala ka pa rin sa iyong daan. Jesus is the truth. Sa mundo ngayon, parang subjective na ang katotohanan. Kung ano ang totoo para sa iyo, ayun na raw ang katotohanan. Pero kay Jesus, ang katotohanan na hindi opinion. Ang katotohanan ng isang person at siya iyon. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng simbolo sa Biblia. Lahat ng prophecy, lahat ng larawan, lahat ng sacrifices. Lahat ng iyon ay nagtuturo kay Kristo. Kaya kapag hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa iyong sarili at sa Diyos, tungkol sa purpose ng buhay mo, ay hindi mo ito makikita sa philosophy o sa trends ng mundo. Makikita mo ito kay Jesus. Pagandaan dito mga kapatid, ang katotohanan ni Jesus ay hindi lang information, transformation ito. Pinabago niya ang puso, ang pag-iisip at ang direksyon ng ating buhay. Panghuli ay Jesus is the life. Hindi lang ito tungkol sa buhay ngayon, kundi eternal life. Si Jesus ang pinapanggalingan ng tunay na buhay. Ang buhay na may kabuluhan, may pag-asa at may patutunguhan. Maraming taong buhay nga, pero parang patay sa loob o spiritual na dead. May trabaho, may pera, may achievements, pero empty. Dahil iwalay sila sa source ng life. At yun ang si Kristo. At ang source na yun ay walang ibang kundi ang Panginoon. Kaya pag sinabi ni Jesus na siya ang buhay, sinasabi niya na ang buhay na walang hanggan ay hindi lang lugar. Totoo ay relasyon sa Kanya. At yun ang natapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.